Hindi, ako lang yung natuwa doon. Sa? Sige. Pwede kayong kumuha ng pangalawa pag hindi dumating yung iba. Okay, so tuloy na natin yung lesson. So last time, ang pinag-aralan natin yung hydrogen atom. Okay, tingnan natin kung ano yung eigenvalues na pwede natin makuha from that. And then, tawag dito. And then, towards the end, since alam natin yung wave function, at alam natin i-generate yung wave function, tingnan natin kung ano pa yung ibang information na pwede natin makuha, such as yung expectation value, okay, and yung expectation value na position at position squared. Okay? Okay. Gusto mo na makuha exam mo? So ngayon, ang i-discuss natin ay yung concept ng angular momentum. Yung isa sa mga quantum tawag dito, quantum numbers na derive natin last time dun sa hydrogen atom ay yung orbital angular momentum. Na-derive natin yon from yung angular component ng hydrogen atom. Okay, and itutuloy natin yung discussion or gagawin natin deeper yung discussion ng angular momentum. Okay, so quantum physics to take a look at yung mga properties ang tawag dito, nung angular momentum nung electron or nung particle. Okay, and tawag dito, kung paano natin mag-visualize further yung concept na angular momentum sa quantum physics. Classically, ano yung angular momentum? Angular momentum classically is defined as, okay, ang ginagamit natin na symbols sa angular momentum is L, and defined natin siya as yung cross product ng position at saka ng momentum. Okay. In components, yung x component nito is y pz minus z py. Okay, yung y component ay z px minus x pz at yung z component ay x py minus y px. Okay, now if we use yung definition natin ng momentum is sa quantum physics at i-insert natin dito sa classical na definition. Okay, nalala niyo ba ang definition ng momentum sa quantum physics? P is equal to I negative I h bar. Hindi. Partial lang with respect to, depende yan po. So with respect to x. Or syempre h bar over I partial with respect to x. Itulak mo na lang yung bag kung distracting. Wala naman laman yan. So, kung yan ang gagawin natin, yung Lx ay pwede natin isulat as h bar over I, y partial with respect to z minus z partial with respect to y. Okay, yung Lx o yung Ly ay pwede natin isulat as h bar over I, z partial with respect to x minus x partial with respect to z. At yung Lz ay pwede natin isulat as h bar over I, x partial with respect to y minus y partial with respect to x. Okay, and we're going to use itong mga definition na ito to define yung mga tawag dito, yung mga eigenvalues at eigenfunctions corresponding to the angular momentum of a particle.
Now, yung angular momentum, so meron siya ng total angular momentum, which is L, and then meron siya ng components ng angular momentum, which are Lx, Ly, tsaka Lz. So, yun yung mga kahanapan natin ngayon ng eigenvalues. First, alamin muna natin kung tawag dito, kung paano related or kung independent yung components ng angular momentum at saka angular momentum sa isa't isa. We do that by testing if the components commute. Okay? And kanina, yung angular momentum, nakita ko na nag-jeep, so nagko-commute siya. Wala talaga. Nakabas, anong ano yun? Angular, yung angular momentum yun. Anong component ba? Ang nakita ko kasi kanina yung ano eh. Yung total angular momentum eh. Talagang paninindigan ko yung joke eh, no? Patatakbuhin ko siya hanggang 5 minutes eh, di ba? Ha? Yung alin? Yung total angular momentum, nag-jeep siya eh. Sa session load. Hindi, pababa siya dun sa ano. Sa may land bank, dun sa may ano. Oo. Yun ang ano. Sige, patakbuhin natin tong joke na to hanggang mamaya. Carlos, gusto mo na makuha exam mo? Mamili ka, exam mo donut. Lahat kayo donut. Carlos, bago namin. Ayun yung donut. It's about donut na kukunin mo. Okay, so paano natin define? Remember na whenever you take or whenever you tawag dito, determine kung yung dalawang tawag dito, observables ay nagko-commute o hindi, kailangan kayong maglagay ng wave function. In this case, yung wave function natin ay f. Okay? So hindi siya pwedeng independent or on its own. Okay? And paano natin define to? So this will be Lx, Ly, minus Ly, Lx. Okay? And then operating on f. And since yung Lx at Ly ay may coefficient na each bawat isa sa kanila ay may coefficient na h bar over I, so meron tayong magiging coefficient na h bar over I squared sa labas. Okay, so now we have ano yung Lx? So makita sa taas yung Lx. Y partial with respect to z minus z partial with respect to y. Yung Ly is x partial with respect to y. Ay, mali. Z partial with respect to x minus x partial with respect to z. Okay, and then minus ano na to? Ly is z partial with respect to x minus x partial with respect to z. Tapos y partial with respect to z minus z partial with respect to y. Operating, lahat yan ay operating on f. Okay. Now, we have to be careful with the order kasi remember, these are derivatives, okay? And, ang tawag dito? Meron tayong derivative, meron tayong coefficient, meron tayong coefficient, meron tayong coefficient with respect to, coefficient ng differential, okay? Like, yung coefficient, yung differential na z ay may coefficient na y. Diba? And so on and so forth. So ang sinasabi ko is, so pag ginawa natin ito, yan ganyan, so that will be y partial with respect to z ng z partial with respect to x and then ang f. Okay? Yun yung una. Then yung susunod ay dito. Okay? So ilan na yan? Ano na yan? Minus y,
minus y partial with respect to z ng x partial with respect to z. Okay? Then yung next ay ito naman. So minus ano? May f? Yung sinasabi mo. Okay na? Okay. And then yung susunod ay z z partial with respect to y ng z partial with respect to x ng f. Okay, and then negative yung sign yan, and then plus z partial with respect to y ng x partial with respect to z ng f. Okay, yung first term pa lang yun. Okay, next, yung sa second term. Minus. Ito muna. Z partial with respect to x ng y partial with respect to z ng f. Okay, minus yung sign niya, and then ito naman dito. So minus, and then may minus ka dyan, so magiging plus z partial with respect to x, z partial with respect to y ng f. And ito naman x, so negative, negative, so positive, so plus z partial with respect to x ng y partial with respect to z ng f, and then yung last ay so negative, no? X partial with respect to z ng z partial with respect to y ng f. Okay. Nakopya nyo na kasi mag-move ako sa next page so magkakalimutan tayo dito ng ano ng variables. Okay? Okay na? So, remember we're solving for the commutation of Lx and L. So h bar over I squared. So anong first term? Y partial with respect to z ng z. Okay, take partial with respect to x ng f constant. So we're taking the partial with respect to z ng z, so that's 1. So ang first term is y partial with respect to x ng f. Okay, and take z constant, zy, partial with respect to z, tsaka partial with respect to x ng f. Ano yun? Plus yun, ano? Plus yun, di ba? Dito pa lang tayo. Itong term na to. Number 1. zy, yz. Plus yz partial squared with respect to x and with respect to z. Wala. Okay, ng f. Okay, next term. Ito. If we take the partial constant, then yung derivative ng z with respect to xi, ng x with respect to zi, 0. So yung first term dito ay 0. Yung next term ay partial squared ng z. Partial squared ng f with respect to z. Tama? Agree? Okay. So minus, yes? Hindi ba partial z partial x? Sa next
Itong kulay pula, in-underline ko ng kulay pula. Yung sa partial x partial, ay partial z. Ah, ito. Yung mga dalawang partials. XY partial. Hindi, tinake na nga natin na constant yung z eh. So, ulitin natin ha. So, y, sample lang natin. Y partial with respect to z. Second term na tayo. Okay, dun sa red na. Oo nga, partial xy. XY, ang nakalagay YZ sa kabila. Tapos partial Y. Partial Z, partial X. Hindi pa ako nagsusulat. Hindi, yan daw po yung second term. Yung YZ partial z. Hindi, nasa green. Ito, green pa lang yan. Green pa lang yan. Wala pa yung pula dyan. Hindi pa. Wala pa. Green pa lang to. Green. Yan. Yung first term pa lang. Yung green term. Okay. Wala pa tayo sa red term. Okay. Nasa red term na tayo ngayon. Okay? Okay. So, ang first term dyan is 0 kasi partial with respect to z ng x. If we treat yung partial derivative, di ba? That's pa yung mga titig ko. If we treat yung partial na constant, tama? So 0 yun, di ba? So yung first term is 0. Tama? Then yung susunod, if we treat x as a constant. Kasi hindi talaga nawawala ang x eh. Tignan mo nga, yung x, siningit niya yung sarili niya dun sa y. Kanina, di ba? So xy, second derivative with respect to z ng f. Sige, i-absorb nyo. Si Rogie ba yan? Okay, so y. Okay, I'm going to treat yung partial na constant and then iti-take ko yung partial derivative. Di 0 yan. Tinreat ko ito as constant. Okay? 0 yan. Oh. Yes. And then plus y x. You have to treat ko na yung x as a constant. Diba? Partial with respect to z squared ng f. Kasi yung x constant na, so lalabas mo na yung x. Diba? So matitira ay dalawang beses ka magte-take ng derivative with respect to z. Kala ko, alam niyo na itong mga bagay na ito. Hindi pa pala. I mean, siguro hindi lang kayo familiar. So, ibig sabihin, kailangan lang ganitong exercise. Okay. Okay na? Okay na? Meron pa tayong 6 na terms. Okay, dito na tayo sa second line. Ikukulayan ko ulit ng green. Yan, dito tayo. If we treat yung partial sa loob ng parenthesis, as a constant, ang meron tayo is partial with respect to y ng z. So 0 yon. Tama? And then if we treat yung z as a constant, we have z squared partial with respect to x, partial with respect to y ng f. Ano ang sign? Negative. Bantayan natin yung sign kasi importante yun eh. Minus z squared
partial squared with respect to x and y, di ba? Ng f. Tama ba? Bago tayo matapos. Next term, yung... May question ka? Wala namang effect. Close mo lang yung door. Ah? Over na. Nang. Over na. Okay. O, doon na tayo sa second line, red. Yan. O, ano lang mangyari dyan? XZ bale, di ba? XZ, partial Y, partial Z na. Yeah. Ano ang sign? Partial ano? Ano yun? YZ, no? YZ. Okay. Dito tayo sa third line, yung green. 0 yung first term. Pag tindig natin ang constant yung partial, and then minus YZ, partial X, partial Z ng F. Minus YZ, partial, ano yun? X tsaka Y ba? XZ. XZ. Mga memories natin. Sobrang short term. Okay. Third line, kulay pula. Z squared. Sign? Plus. Plus. Ay. Z squared. Ano sabi natin? X and Y, no? Saan yung mga kano mo kanina? Kapwa mo tindera. Okay. Ha? Napagod sila? Sure. Hindi kasi malabo ang mata mo? Hindi kasi Hindi nga. hindi ka. Oo, importante yung kama. Kama. Meron ba sa hindi ka ba? Wala. Oh, green. Green fourth line. YZ. YZ, partial with respect to XZ ng F. Anong sign? Ano yun? XZ. XZ ng F. And then finally, yung last term. So yung red, fourth line. Okay, may two terms to, di ba? Minus X partial with respect to Y ng F. Tama? So minus X partial with respect to Y ng F. Naintindihan nyo kung paano nangyari yun? Kasi iti-treat natin yung derivative. Yep. And then we treat the Z constant, so we have XZ and then ZY. For derivatives with respect to ZY. So minus XZ derivatives with respect to Z and Y ng F. I hope na-cover natin lahat yon.
Oh, yun yung, ito siya. Oh. Yan siya. So, i-account lang natin sa book, di ba? Ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. And then z squared yx. Z squared yx. Ito yun. Di ba? Negative yan eh. xz positive yz. Ito yun. And then minus yz xz. Ito yun. And then plus z squared xy. And then xy xy. plus xy partial squared f plus with respect to z squared. Ay, oo nga. Ito dapat x siya. Ito siya eh. X. Hindi, green siya eh, di ba? Siya yung green dito eh. So, zy tsaka zz. Bali ito. Itong multiplication na ito. Ito at saka ito i-multiply. Ay, ito at saka ito i-multiply. Z tsaka y naman. Ito. Ito. Yes. With partial z partial z. Okay, hindi. I-check ko lang muna kung yung ibang terms ay nag... Yeah, partial z partial z. Yung? Yung ano po sir yung huling green. Ito? Yes po. Dapat partial z partial z. Inner siya sir. Pareho po z yung pinag-multiply sa... Tama. Oh, tama. Partial z dapat. Tapos x po yung z doon na isa. X partial. Alin dyan? Yung ano sir. Alisin lang po yung z doon. Palitan lang. Teka, i-correct muna natin sa taas. Ano? So dito, anong term to? Ito yung third to the last term. ZZ siya. Z squared. YZ Z squared. Okay. Z squared to, no? Pero YZ yung nakalagay dito. Y XY. Oo nga. Nagkamali ako. Ito dapat X to. X. So XY partial ng Z squared. Yun. So XY partial ng Z squared. Tama na, no? Okay, and then plus ganito tsaka X. Okay. Okay. So, isa-isa na natin, ano? Ito. Ay, shoot. Oo nga. Yan, at saka ito, magka-cancel. Agree? Agree? Or disagree? Ito, at saka ito, cancel. Ay, ginagawa ko. Tama, no? Tama. Z squared, at saka ito, cancel. Asan? Ito, at saka ito, cancel. After all that work, ito ngayon ay h bar over I quantity squared ng y partial with respect to, ilalabas ko na ngayon yung f partial with respect to x ng then minus x partial with respect to y ng f. Okay. Ngayon, ano yan? H bar over I ng y partial with respect to x minus x partial with respect to y ng f is nothing but yan. Ito yung LZ, tingnan nyo. X partial with respect to y ng minus y partial with respect to x. So may negative sign ka dyan. So may negative ka dyan.
H bar over I, or pwede ko na isulat as I H bar LZ ng F. LZ operating on F. So now we can see na ang commutation ng LX at LY ay equal sa IH bar LZ. Similarly, you can derive na ang Ly at saka ang Lz. Commutation ng Ly at saka ng Lz is IH bar Lx. And yung commutation ng Lz at saka ng Lx ay equal sa IH bar Ly. So, permutation lang nangyari dito. Diba? Questions? Okay, so nakita natin na di nagko-commute yung Lx tsaka Ly tsaka Lz sa isa't isa. Baka naglalakad sila. Okay, fine. So, what about yung kanilang, anong tawag dito? Yung kanilang standard deviation. Okay? So yung relationship between yung kanilang mga uncertainties ay makukuha natin dun sa equation 3.139. So equation 3.139, pinag-aralan na natin before. Three point 3.13. Okay, so sigma A squared, sigma B squared is greater than or equal to 1 over 2i expectation value ng operator A, commutation ng operator A, then squared. So if A is Lx and tawag dito, B is Ly, so ang uncertainty principle due to these two observables, okay, will be given by 1 over 2i expectation value ng commutation ng Lx, Ly, okay, and then squared. Okay, and alam natin na ang commutation ng Lx at Ly ay IH bar. So this will be the expectation value of IH bar. So pwede natin tanggalin yung IH bar sa labas. I-factor out, I mean. So IH bar over 2i and then expectation value ng LZ. And then ito ay square. So H bar over 2. Okay, so sigma Lx squared, sigma Ly squared is greater than or equal to H bar over 2 expectation value ng LZ. Sorry, wala na yung squared. Okay, we can derive yung similar na relation between, for example, Ly, sigma Ly, at sigma Lz to be H bar over 2 expectation value ng Lx and yung sigma Lz, sigma Lx greater than or equal to H bar over 2 expectation value ng Ly.
Okay. Now let's take a look at, let's take one more look or one more, consider one more variable. And i-consider natin yung total na angular momentum. So yung total na angular momentum is L squared. Okay, which is of course equal sa components, sum ng squares ng components. Kaya tignan natin kung paano ito nagko-commute with yung L squared, kung paano siya nagko-commute with each of the components. Okay, so, in other words, ano ang commutation ng L squared with, for example, Lx? We know that ang L squared is Lx squared Lx plus Ly squared Lx plus Lz squared. Yung first term ay 0. Agree? Kasi magko-commute yung Lx with itself. Eh. Right? Oh. So hindi na natin kailangan yan. Okay? So that will be, this will be equal to 0. Okay. Consider na lang natin yung next steps. So equal ngayon to sa Ly, if we use yung property ng ano. So Ly Lx plus Ly Lx Ly plus Lz Lz Lx plus Lz Lx ng yun ba yung naririnig nyo na nag-exam kayo ng 175? Mas malala sir. Talaga? Wala naman ako nakatagila sir. Ano? Ito ngayon. Oh, pero ba't tumatawa si Roji? Ano niya yun? Tinawa na siya kasi ano doon, sinto na rin. Masama tao doon. So Ly. Okay, anong commutation ng Ly and Lx? May coefficient pa. IH. Ng Ly, Lx ha. Ang Lx, Ly is IH bar Lz. Pero ito ay Ly, Lx. IH, L1. Hindi. Ly, Lx to. Commutation to ng Ly, Negative IH. Lx. Ang sinasabi nyo ay commutation ng Lx, Ly. Equal to sa IH bar, Lz. So, ang commutation ng Ly, Lx ay negative IH bar, Lz. Okay. Negative IH bar, Lz. Plus negative IH bar, Lz, and then Ly. Okay. Plus, anong commutation ng Lz, Lx? IH bar, alam nyo, nagpo-pull kayo from your memory pero nagno-notes din kayo at the same time. So siguro kung scroll up nyo lang yung notes niyo. Yan na nga. So IH bar, Ly plus IH bar, Ly, Lz. So etong first term will cancel with the last term.
Remember, hindi magko-commute yung LY tsaka LZ, so dapat in order sila. Okay? So, dapat LY mauna, LZ mauna. Okay? Yung negative IH bar, coefficient lang yun. Okay? So, hindi pwede mag-cancel ito at saka yan. Yung ibig ko sabihin. Okay? Kasi yung LZ tsaka LY, hindi sila pwedeng pagbalik na rin. Hindi sila nagko-commute. Yes, exactly. So, pero magka-cancel din ito. Yan. So, ang commutation ng L squared with LX ay 0. Which means na, ano ibig sabihin nito? Which means na, dapat ano kayo, medyo masanay na kayo sa mga terminologies na ano. There exists simultaneous eigenstates of L squared and Lx. Lx yung sinolve natin, di ba? So, there exists simultaneous eigenstates of L squared and Lx. So, Question, sir. yes. Bakit dun, sir? Yung sabi ko lang, sir. Bakit pinag-iwalay sa components yung L squared, tapos yung LX hindi siya pinag-iwalay sa components? Huh? Yung, sir, ginawa LX squared, tapos LX, tapos LY squared, tapos LX. Yung L squared, ginawa siyang component. Ay, shit, kulang. Kulang pa pala to. Kulang nga. Hindi natin ginawa yung third term, di ba? Hindi, ginawa natin. Ginawa natin. Anong tinatanong mo? Ano, sir? Bakit yung L squared, kailangan siya pag-iwalay sa components X, Y, Z? Pero yung LX, constant siya sa tatlong Kasi yung definition ng L squared mo is LX squared plus LYZ squared plus pero, LZ squared. Yung sa may LX, sir, ba't hindi siya, ba't hindi zero yung sa dalawang term sa pangatlong term? Hindi, didistribute mo. Didistribute siya. So ganito yung ano yan. Ganito yung logic dyan. So LX squared plus LY squared plus LZ squared and then LX. So madidistribute siya. Gets. Hmm. It's coming. Yes. Okay. Ano ibig sabihin niya pag nag-exist ng simultaneous eigenstates of L squared and Lx? Ang physical interpretation. Hindi siya nagsasettle lang single. Okay, anong example ng mga observable na hindi nagko-commute? Kanina lang, discuss natin. Dalawang observable na hindi nagko-commute. Lx tsaka Ly. Hindi sila nagko-commute, ba? So, dahil hindi sila nagko-commute, so ibig sabihin, walang eigenstates na nag-exist simultaneously for them. Ano ibig sabihin ng nag-exist ng simultaneous eigenstates? Pag in-operate niyo itong mga operators sa isang wave function, you can get yung kanilang eigenvalues. Okay? And then eventually yung eigenstates nila. Right? Yung mga eigenstates na yun ay independent dun sa tawag dito, dun sa for LX, for L squared and LX, for example. Which means that if you measure ang L squared at i-measure niyo yung LX, hindi maapektuhan yung dalawang measurements na yun. Walang mangyayaring tawag dito. Hindi ma-influence ng measurement ng L squared yung magiging measurement ng LX. On the other hand, pag nagko-commute sila like LX and LY, if you measure yung LX, for example, yung kanyang tawag dito, if you measure LX, dahil nga sa uncertainty principle, ito, saan yun? Yan, dahil sa uncertainty principle, if you measure LX, tawag dito, to some certainty, then yung uncertainty sa LY ay lalaki. So naapektuhan yung measurement ng isa dahil sa pag-measure ng isa.
Okay, yung example natin before, kung naalala ninyo, yung very common na example is, di ba? Sigma x tsaka sigma y, di ba? Or delta x and delta y, kung yun ang gusto niyo isipin. Di ba? Sorry, delta x tsaka delta p, sorry. Yung hindi nagko-commute, di ba? X and p. So pag mineasure niyo yung x, yung position, to some certainty, yung magiging uncertain ngayon yung momentum. Naapektuhan ng isa't isa yung measurements. Okay? So yun yung ibig sabihin na there exists simultaneous eigenstates. Na pag mineasure niyo yung observables na yan, hindi, pag ano sila, ayan, pag nagko-commute sila, ibig sabihin, hindi nila maapektuhan ang isa't isa. Okay? So similarly, we can also derive na L squared Ly is equal to 0 at saka L squared Lz ay equal din sa 0. So lahat ng mga yan, yung L squared ay nagko-commute with the components. Or in general, okay, L squared commutes with the momentum vector, angular momentum vector. Baka tanungin na naman ni Roel kung saan ako kaya. L squared Lxi hat plus Lyj hat plus Lz k hat. Okay, may sense pa? At some capacity. Okay, questions? Wala. So, if we operate L squared on a wave function, then we get its eigenvalue, say lambda. Okay. And if we do that for Lz, for example, operating on F, then we get its eigenvalue, say mu. Okay. Now we're going to define what's called a ladder operator. And medyo similar to sa annihilation as a creation operator. In function. Okay. So, ang ladder operator L plus minus ay equal sa Lx plus or minus I Ly. Nintok ako sa sarili kong lesson. Okay. So tignan natin yung commutation niya with, for example, Lz. So Lz, Lx, plus or minus I, Lz, Ly. Anong Lz, Lx? Positive. Plus or minus I, and then anong Lz, Ly? So this will become, nahin natin yung Lx. So plus or minus H bar. Common naman yung ano, di ba? Common naman sa kanila. Lx
plus or minus I Ly. Paki-check lang kung tama. So plus H bar Lx. Tama, no? Right? Pag pinasok niyo naman yung plus or minus sa loob, nung sa second term, magiging plus lang siya talaga. So, ano ba ito sir yung ayaw ng first term? No? Ayun, siya yung Ly. Naging second term na siya dun sa last line. Siya yung Ly. Oh. Kaya natin sinulat ng ganyan yan kasi alam natin na yung Lx plus or minus Ily ay yung ladder operator. So naka-express to ngayon in terms of the ladder operator. So this will become H bar L plus or minus. Isipin niyo pagkatapos kung sabihin yung sagot, parang may realization na, diba? Oh? Mind blown. Literally. So, hindi nagko-commute yung LZ at saka yung ladder operator. Okay. Tignan natin ngayon yung commutation ng L squared at saka ng ladder operator. Zero. Ano, iwan na lang natin zero? O diderive pa natin? Tatanggapin nyo na lang ba na zero yan? Vibes. Kaya, alam nyo, kaya tawag ito minsan nahihirapan kayo kasi hindi nyo nila-write out eh. Hindi nyo, alam nyo, ina-accept nyo na lang, ay, nasa libro eh. Kailangan nyo i-write out kasi part yan ng practice. Sorry, sir. Okay lang. O, anong L squared? Gawin natin kasi exercise yan sa inyo. Plus. Kasi kung hindi ko ma-solve, meron kayong pagyayabang na nakita niyo kung hindi nakasolve ng problem. Oh. Okay, yung first term ay Lx, L plus or minus, plus Lx, L plus or minus, Lx. First term yan First term pa lang. Plus Ly, L plus or minus. Anong oras na ba? 7:03. Baka mamaya. Ly, L plus or minus, Ly. Bigay ko na lang kayo part ng exam, no? Kasi inaantok na ako eh. LZ. Tama? Paki-double check. Ano ang LX? Mahulaan niyo ba kung anong LX? Tawag dito, commuting with L. Tawag dito, L ladder. Plus minus H. Plus minus H. L plus minus H. Sure? At least alam natin yung LZ, di ba? LZ at saka tawag dito? L ladder. Okay. Ladder operator. So LX tsaka L ladder operator. Gawin natin. Kayo talaga.
LX, L plus or minus. Ano na yan? LX. LX. Plus or minus I. LX. LY. Ang first term ay 0. At ang next term ay plus or minus. Anong LX, LY? Tama? Okay. And then yung LY, L plus or minus will be equal to LY, LX plus or minus I, LY, LY. Okay, zero in second. Then yung first term will be negative IH bar LZ. Hindi, wala. Kasi na yung may plus minus na yung second term yun. Yung second term. So balik tayo dun sa L squared, L plus or minus. Equal sa, yung first term ay LX squared, saan na ba tayo? Itong first term. Underline ko ulit ha. Ito, yan. So LX plus or minus. So plus or minus IH bar squared LX LZ. Okay, check. Tama. Plus or minus IH bar squared LZ LX. Ano? Nasa? Santas. Okay na? Nasa I naman talaga yung squared. Bakit? Okay. Ito ang sinasabi nyo. I squared H bar. Minsan nga, ibahin ko yung mood. Masungit naman. Masungit. Ano, okay na yan? Ano, tama na? Okay na yan? Ano pa? Ano pa? Dami-dami nyo nakikitang pagkakamali ko ah. Labas. Okay. So dito na tayo sa second line. Tama? Tama ba? Okay. Yan ay, ano yung LY, L plus? So, plus LY, L ladder. So negative. Sorry. Negative IH bar, yun yung coefficient. LY, LZ. Tama? And then, yung second term ay minus IH bar LZ LY. Okay? Tapos, yung last term, last row, LZ. Ano yung LZ, L plus? Plus or minus H bar. Okay, ano na tayo? LZ, L plus or minus. Tama, no?
Okay, and then plus or minus H bar L plus or minus ng LZ. Okay, dito ko na ididiretso na ano Ito, dahil I squared ito, magiging minus plus. Okay, at ito, dahil I squared din ito, magiging minus plus. Okay. So, ano ang L plus or minus? So, equal to sa minus plus H bar Lx Lz minus plus H bar Lz Lx minus IH bar Ly Lz minus IH bar Lz Ly. And yung third line is plus or minus H bar Lz ng Lx plus or minus I Ly plus or minus H bar Lx plus or minus I Ly. Plus or minus pa rin kasi L ladder pa rin siya. Ay, oo nga, minus plus. Tama. Minus plus. Minus plus. Makikita niyo na kung bakit zero? Ito yung magka-cancel. Ito. Tsaka itong term na to. Right? And then, syempre yung plus or minus, i-multiply sa plus or minus will just be plus. Diba? So, LZ, LY yun. I, H bar, LZ, LY. Okay? At yun ay magka-cancel with LZ, LY. Ito. That one. At saka, okay. Gamitin natin lahat ng kulay. Ito naman, H, LX, LZ. Okay, we'll cancel with this one. Okay, and ano pa yung hindi ko nagamit na kulay? Itong I, LY, LZ, we'll cancel with this one. So, L squared, L plus or minus ladder is equal to. Okay? Okay na? Okay. So far, itinignan na natin yung tawag dito. Commutation ng ladder operator with components at saka with the total angular moment. Tignan naman natin ngayon kung ano ang ginagawa ng ladder operator. So, ang ginagawa ng ladder operator? Well, may reason kung bakit siya tinawag na ladder operator. So, let's begin with the L ladder operating on F kasi yun yung gusto nating makita. Anong effect niyan? So, pwede natin gawin ito. Okay. Kasi yung ladder operator operating on F will give us a new wave function. And then we can operate
L squared to that new wave function. Okay, bakit yan ang approach? Kasi alam natin na nagko-commute ang L squared tsaka yung ladder operator. So pwede kong isulat ito. Tama ba? Tama? Okay. Now, somewhere, dinefine natin ang eigenvalue ng L squared. Okay, dinefine din natin yung eigenvalue ng LZ. So, ang eigenvalue ng L squared operating on F is lambda F. So, i-replace natin ngayon yung L squared na yan with yung lambda F or equal to sa lambda L ladder. Okay, which is just the same, just as well kasi, di ba? L squared operating on a function will give us an eigenvalue lambda. Okay, for that same function. Okay, regardless kung ano yung function. Ang sinasabi, naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi. L squared F is equal to lambda F. L squared G is still equal to lambda G. Diba? Kahit ano pa yung lagay mo dyan, F, G, kahit anong wave function yan, ang eigenvalue niya will always be lambda. Okay. Next, yung ano naman, yung LX naman. I-operate natin dyan sa ladder operator. Operating on F. Tingnan natin kung anong lalabas. So this is not so, but LZ, sorry, LZ. This is not so straightforward. Okay, pero ang pwede natin gawin dito is LZ, L plus F, okay, minus L plus or minus operating on LZF, and then plus L plus or minus operating on LZ, operating on F. Okay, nagdagdag lang ako ng 2 terms. Yung last 2 terms ay 0 lang, diba? Okay, ngayon, etong first 2 terms ay LZ, commutation ng LZ at saka ng ladder operator. Plus L plus or minus LZ so anong LZL ladder? Plus or minus H bar, ladder operator, F. Plus L ladder operator, ano ang LZF? Define natin yung kanina, mu F. Yung eigenvalue ng LZ ay mu. Okay? So pwede ko na isulat to as plus or minus H bar, L plus or minus F, plus mu L ladder operating on F. Or mu plus or minus H bar, L plus or minus F. So yan yung LZ operating on the ladder operator.
Okay. So anong implication nito? Yung yung ladder operator operating on F. Okay. Yung ladder operator operating on F is an eigenfunction of LZ. Di ba? Eigenfunction siya ng LZ. Okay. So remember, is a new that is a new eigenfunction. Diba? Ladder operator operating on F is a new eigenfunction. Isa yun sa mga postulates. Kung nalala niyo sa 181, tatlo yung postulates. Okay. So, yung bagong eigenfunction na yan is an eigenfunction of LZ. Diba? Kaya nga yung LZ operating on that new eigenfunction will give us yung corresponding na eigenvalues na mu plus h bar. Okay? Again, LZ operating on this new eigenfunction ay may eigenvalues na ganito. Okay? So dito makikita nyo yung nagiging effect ng bagong eigenfunction. So yung it turns out na yung bagong eigenfunction na yan, okay, ay iaangat niya by h bar yung eigenvalue ng LZ. So, di ba pag LZF lang, mu yung kanyang eigenvalue. Pero pag LZ operating on this new eigenfunction, it will be mu plus or minus h bar. So yun yung ibig sabihin dito. Okay. Okay. Now, gaano kataas kayo pwede dito? Ilang beses kayo pwede mag-operate ng LZ on this new eigenfunction para umangat siya or para bumaba siya? Definitely may limit yan. Kasi, tawag dito, hindi naman infinite yung states. Right? So, meron kang upper limit. So, let's say na yung upper limit ay ft. Yung eigenfunction corresponding to the upper limit ay ft. So, ft is the topmost eigenfunction. Okay, so ang sinasabi natin dyan is, pag inoperate natin yung L plus on Ft, then that will be equal to 0. No, kasi yung topmost, yun na yung huling-huli mo eh. So wala ka ng anything above it, wala na. So 0 na yun. Pag nag-create ka pa ng bagong function, 0 na yun. Kasi wala nang bago. Above Ft. Ganon din para sa lower part. Okay, so if we let H bar L be the eigenvalue of LZ at this top rung. Okay, so ang ibig sabihin nito is if we let LZ operate on Ft, then yung corresponding na eigenvalue niya is H bar L Ft. Okay. So, correspondingly, alam natin na L squared Ft is equal to lambda Ft. So, eventually, makukuha natin kung ano yung ginagawa ng ladder operator.
Sige, dyan na lang muna. Medyo mahaba pa itong susunod. So, dyan tayo mag-start next meeting. Okay, wala nang tanong. Stop recording.